this session. Okay. Okay na po. Heart react nga po kung nakikita na. Kung okay na. Okay, thank you. So, let's start with sexual reproduction. Diba? There are two types of reproduction. Okay? Sexual and asexual. Okay, so let's begin with sexual reproduction. So, I have first a question. Ay, hindi pala ako naka-open cam. Sorry. Okay, may question. Hello? Yan. So, first question, bakit ba ang organisms, di ba when we say organisms, sila yung nabubuhay. They are the living things. No? Bacteria, plants, animals, fungi, tsaka protists. Why do they reproduce? Bakit ba kailangan nilang mag-reproduce? Why do they need to reproduce? Para mamuhay po sila. Okay? For example, ang mga aso, di ba? Nanganganak sila. Bakit? Ba't nila kailangang manganak? Kailangan ba magparami sila? Bakit? Bakit po nila kailangang manganak? Kaya ang tao, bakit kailangan manganak? Nandito si Hemedes. Hemedes. Yes po, sir. Eh, pwede pong palist ng mga pumapasok sa atin dito sa time natin. Palagay na lang po ng date. For example, October 16, Science Time. Tapos sino po yung nandito? Sige po. Thank you. Again, my question is, why do they need to reproduce? Why do organisms need to reproduce? Bakit? Ba't kailangan nila, Joel, magparami? Ala, parang wala akong kausap. Okay, oh, from Santos, sabi niya, to prevent extinction. Very good. No, para hindi po sila maubos. Okay? That's the reason bakit sila nagre-reproduce para hindi sila maubos. No, kasi pag naubos sila, edi they will cease to exist. Mawawala na sila sa mundo. Okay? O for example, isipin nyo lahat ng tao hindi na nag-reproduce. Tapos yung mga nabubuhay, lahat namatay na. Eh di wala lang tao. 'Di ba? So, ganun po. Yun ang reason kung bakit nagre-reproduce ang mga organisms. At mahalaga po yun. Yes, Emedes. Sir, pwede ba po isa pa pong ano po? Like, meron po kasi akong answer po sa tinatanong niyo po. Sige, what's your additional information? Ano po, to ensure the continuation of species and preventing extinction and passing on their genetic information to new generation. Ayun nga po, 'di ba? Very good. No, to prevent extinction para hindi maubos. Pag sabi extinction, wala na. Naubos na sila sa buong mundo. Yun po yung reason kung bakit nagre-reproduce. Okay? So, in reproduction of organisms, meron dalawang uri. Ayun nga yung sinabi ko kanina, sexual and asexual. Okay? So, ito po yung lesson natin today, which is only about sexual pa lang. Okay? So, learning objectives natin to describe sexual reproduction and differentiate it from asexual. Demonstrate knowledge on the parts of a flower and appreciate the importance of sexual reproduction. Okay?
So let's have VTR first. What do you see on the image here? Chat box or mic if you wanted to answer. Ano po nakikita niyo sa picture? Okay, sperm cell, very good. No, sperm cell entering the egg cell. Okay? So how about this one? Do you see? Fetus, very good. Developing, no? Pag, pag mag-a-answer kayo, dapat complete complete phrase or sentence. Fetus, ano po nangyayari sa fetus? Developing, okay? Baby growing, yeah, very good. So you must answer in complete sentence or complete phrase. Okay? So, paano nagde-develop yung fetus dito sa picture, di ba? Does it make you wonder, no? What makes an offspring different from its parent in sexual reproduction? Ano yung pinagkaiba ng magulang, ng parents sa offspring nila or anak sa sexual reproduction at paano magkakaiba sila sa asexual reproduction? Okay, sasagutin natin yan at the end of the discussion. Babalikan natin yan. Okay? So, let's formally describe what is sexual reproduction. Okay? Sexual reproduction involves the union of gametes. Okay, ano ba yung gametes? Okay, so ganito po yan. Merong two types of cell. Types, type ko ha, types of cell. No? Una, tinatawag natin somatic cells or sila yung mga cells sa katawan. Okay? Then, meron tayong gametes or the sex cells. Ayan. Okay? Nasa chat box. So, pag sinabi nating somatic cells, ito yung mga cells sa katawan. Okay, lahat ng cells na nakikita mo sa katawan mo, ang tawag dyan somatic cells or body cells. Okay, sa balat mo, sa liver mo, sa kidney mo, sa heart mo, sa muscle, sa buto, lahat ng yan ay somatic cells. Okay? Yung isang type ng cells, yung gametes or yung sex cells. Okay? Hindi lahat ng tao ay ay dalawa yung sex cells. Okay? Diba? Pag lalaki ka, ang sex cells mo lang ay sperm or egg. Chat box. Sperm or egg. Very good, sperm lang pag lalaki. Pag babae ka naman, egg cell. Okay? So, ano po sir yung diploid, haploid na nakalagay sa chat? Okay? Pag somatic cells, diploid from the prefix di, ibig sabihin nun dalawa. Okay? Ano yung dalawa? Dalawang set ng characteristics yung makikita sa somatic cells. Okay? Kalahati sa tatay, kalahati sa nanay. Ibig sabihin, yung bawat skin cells, example, mga skin cells, skin cells natin. Okay? Lahat ng nakikita mong DNA sa loob ng bawat skin cells, meron galing sa nanay natin, galing sa tatay natin. Okay? Kaya diploid. Okay? However, sa gametes, sa sperm and egg, haploid lang, kalahati lang. Kunyari, ang lalaking tao, okay, ang meron lang siya doon ay yung kanyang, um, ano tawag dito? Kalahating characteristics lang. No? It's either yung sa tatay niya lang or yung sa nanay niya lang na nanggaling. Okay? So, pag sabi nating union, okay? Union, ibig sabihin pagsasama. So, nagsama daw yung sperm at egg. Union of gametes. Okay? Gametes are both haploid. Ayun nga, yung mga sperm and egg cell, kalahating traits lang yung meron siya.
No, sa case ng tao, tao lang 'to ha, tao lang. Pero in reality, hindi lang tao ang nagre-reproduce, 'di ba? Lahat ng organisms na nagre-reproduce. No, lahat ng mga organisms na sexual reproduction mag-reproduce, no? Iba-iba yung bilang ng characteristics na meron sila. Halimbawa, sa tao, ang isang tao merong 46 chromosomes. O, 'di ba tinuro ko yung chromosomes sa sa cell division? Okay, yung chromosomes na yon, nandun lahat ng information natin, no? Yung kulay ng buhok, yung texture ng buhok, kung kulot or straight, kung mahaba or maikli, yung kulay ng mata, yung tangos ng ilong, yung tangkad, yung shape ng mga kuko, pati yung ugali, kung matalino, 'di ba? Lahat ng every part of your body, no, that makes you ay nandun sa chromosome or nasa DNA. Yung DNA kasi nakapulupot siya. Pag nakapulupot siya, chromosome siya. Okay? So, tayong tao, 46 yung meron tayo. Bawat organisms, iba-iba yun. For example, sa aso, kunyari lang no, sa aso, 58. Iba yun. No? Tayong tao, 46 lagi. Okay? Lahat ng somatic cells, tig 46 yung meron sa bawat cells. Okay? Excuse me. Galing sa nanay at galing sa tatay. Pero, yung sperm cell at egg cell, kalahati lang. Okay? Ngayon, ilan ang chromosomes ng bawat gametes kung kalahati ng sa somatic cells meron? Kung 46 ang diploid, ilan ang sa haploid? Again, kalahati ng diploid, ilan 'yun? Ilan yung magiging chromosomes ng sperm, ilan yung chromosomes ng egg cell? Kalahati ng 46. Ilan? 23, very good. Okay? So, tig 23 sila. Tapos mag-unite sila. Union, magsasama. 'Di ba? The union results in fertilization. Okay? Nagsama na egg cell, sperm cell. Tig 23 sa egg, 23 sa sperm cell. Nagsama. So, ano mangyayari? It will result to form a diploid fertilized egg. So, magiging diploid na siya. Kasi 23 plus 23 nagsama, 46 na. Okay, harder ako naintindihan. Okay. So, yung mga baby na nabubuo sa tiyan, no, 46 na yung chromosomes nila. Okay? Pero pag sperm at egg pa lang, tig 23. Sa tao lang yun ha, sa tao lang. Kasi ibang organisms, iba yung dami. Okay? Okay. Next. Okay. So, ganun po yung nangyari sa animals, no? Sa tao, ganun yung nangyari. Sa aso, sa pusa, no? Ganun yung nangyari. But in plants, iba. Pero sexual din yung ginagawa ng ibang plants. Okay? Plants can reproduce either sexually or asexually. O, again nga, may mga plants na nagre-reproduce sexually and asexually. Okay? Sexually, flowers are the reproductive structure of the plants. So, ang gamit po nilang reproduction ay yung flower. Dun po, yun yung dun sila nakakapagparami. Kung walang flower, hindi sila makakapagparami pag sexual reproduction sila. Okay? Kapag yung mga nakakita kayo ng mga halaman na may flower, yun po yung ginagamit nila para magparami. Okay? Yung mga nagiging prutas. Di ba yung flower, nagiging prutas yun. Tapos may buto sa loob. Yun, yung butong yun, yun yung itatanim mo. May another halaman ka. Di ba? Some flowers are males and some are female.
Okay? Yung ibang bulaklak, lalaki sila. Yung iba, babae. Okay? Pati bulaklak mayroong sex. 'Di ba? But there are also bisexual flowers that both has male and female organ in one. Okay? So, meron rin namang mga bulaklak na isang bulaklak lang siya, pero nandun na yung female and male organs niya. Okay? Meron na siyang male organ at female organ in one. Halimbawa, ito, no? Itong gumamela. Meron siyang pangbabae at panglalaking organ na isahan na. Ito yung pangbabae, ayan. Tsaka yung pahabang yan. Huwag kayo magsulat. Yan. Tapos may ovary sa ilalim. Pangbabae yun. Okay? Tapos naman yung panglalaki, etong dilaw na mga, ito. Okay? So magkasama na sa isang flower, babae at lalaki. Okay? So naturally occurring po yun. Okay? So yung mga flower naman na merong panglalaki at pangbabae, isang lalaki, isang babae, ganito po yun. Wait lang, I will search. Search natin. Um, Pumpkin flower. Mga kalabasa, no? May male and female po sila. Magkaiba yung bulaklak ng lalaki, magkaiba yung bulaklak ng babae. Ng lalaki, oo, ng babae. Saan na? Okay, ganito po. Ipapakita ko. Okay? Ito. Nakikita nyo. So, ito po ang bulaklak ng lalaki. Kita. Bulaklak na lalaki sa pumpkin. Ito naman yung sa babae. Ano pinagkaiba nila? Okay? Sa babae, makikita nyo, merong ovary. Ito, may maliit na prutas. Sa lalaki, wala. Okay? So, anong meron po doon? Okay? Sa mga lalaking flower ng pumpkin, tinatanggal yung petals. At, ito. Mas ano to, mas magandang representation. Ayan. No? Ayan. Flower structure. Yung mga lalaki po na flower ng kalabasa, ganito po itsura nila. Okay? Sa loob po niya, mayroong pahabang stick. Ang tawag doon, filament. Ayun, filament. Tapos nandun po yung anther. Okay? May mga bilog-bilog na maliliit. Yung anther, siya ay naglalaman ng pollen grains. Wait lang, I will stop sharing. Mag-share ko ng screen. Okay? Maglalaman siya ng pollen grains, no? Parang ganito. Pollen grains, ito yon. Yung mga dilaw na yan yung pollen grains. Yung pollen grains, siya yung parang sperm cell ng mga bulaklak. So, ano yung sperm cell? Pang lalaki, pang babae? Pang lalaki, pang babae? Lalaki, very good. So, ibig sabihin yung pollen grains, pang lalaki na flower yon. Okay? Ayun nga from the word stamen or stamen, no, yung salitang men, lalaki na yon, no? So, ang parts ng flower na lalaki ay si anther and si filament. Okay? Sa loob ng anther, merong pollen grains. Pollen grains para siyang powder na maliliit. Okay?
Then, sa babae naman, sa pumpkin flower na babae, merong pangbabaeng parts. Ano pangbabaeng part? Ito yon. I will delete. Ayan. No? Pistil or carpel ang tawag. Okay? Pag pistil or carpel, siya yung babaeng part ng flower. Oh. Pag lalaki naman, stamen. Okay? Kasi ito nga, ito yung example, yung gumamela. Gumamela, meron ng babae at lalaki in one. Okay? Pag pang babae, pistil or carpel ang tawag. Ano naman yung laman ni pistil and carpel? May stigma, may style, and may ovary. Okay? Mabalik tayo dun sa kanina. Sa pumpkin flower. Okay, sa pumpkin flower, ayan, yung stigma, dito kumakapit yung pollen grains. Okay? Yung stigma na yan, marami yung hair na maliliit, tapos mayroon siyang parang glue, mayroon siyang parang sipon na madikit. So pag napunta dun yung pollen grains, no, mabilis didikit. Okay? Then yung stigma, itong pahabang to, no? From stigma, ay sorry, style yon, style. From stigma, yung pollen grains bababa ng style papunta sa ovary. No, yung ovary siya yung parang egg cell. No, sa loob ng ovary, mayroong maliliit na egg cell. Ovules ang tawag. Ovules. Then, sa loob nun, mapa-fertilize na yung prutas. Magiging prutas na, lalaki na siya. Di ba, yung prutas pag lumaki na, mahuhulog na tong part na to. No, masisira na siya. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? So, ganun po yung parts ng flower. O, dito na tayo. Okay? So, yung pangbabaeng part, again, tatlo yung laman niya. Tatlo yung meron siya. Stigma, kung saan dumidikit yung pollen grains. Style, nagko-connect sa stigma tsaka sa ovary. And the ovary, kung saan nandun yung mga egg. Ayun, yung mga maliliit na to. Ovules yan. Ayun yung pinapasukan ng pollen grains para maging fruits yung ovary. No? Pag stamen naman, no? Ayan, may salita ng men. Ibig sabihin, panglalaking organ siya. Dalawa lang yon, anther and the filament. Filament holds the anther, where anther holds the pollen grains. Okay. Aside from that, meron rin tayong petals and sepals. No? They are parts of the flower but they are non-reproductive. Hindi sila kasama sa pag-reproduce. But they play an important role in protecting the flower. Okay? So si sepals, siya yung nagpo-protect dun sa flower when it's still in bud. Maliit pa siya, hindi pa siya lumalaki. Ito yun. Ito yung sepals. Ayun no? Okay. So pag nakasara pa yung flower, yan yung nakaprotect doon sa flower. No? Petals naman, same way, nagpo-protect siya dun sa mga reproductive part. And also, yung petals, sila ay malalaki, beautiful, colorful, no? Bakit? Tingnan nyo, bakit beautiful, colorful ang mga petals? Di ba yung iba may shapes pa, may pattern pa, design. Why? Why do you think the flowers or the petals are are the petals needed to be colorful and beautiful? Ayan, search sa internet, search. Hindi na mag-isip. Bakit kailangan maganda? Joshua. Very good. To attract pollinators. Okay? Ayan ba yung sinabi ng intern ng Google? Okay.
So, to attract the pollinators. Wait lang po. Wait lang, sorry. Ito po ang link. So, to attract pollinators. Bakit po kailangan nila ng pollinators? Kasi hindi po mapupunta yung pollen grains dun sa saan kailangan pumunta ng pollen grains sa stigma. Hindi po mapupunta dun. Bakit hindi mapupunta? Kasi, for example, lalaki at babaeng flower, magkaiba. Paano pupunta? 'Di ba? So, pollinators, example yan, tayo, tao, tubig, hangin, mga bees, insects, ibon, 'di ba? So, kunyari, yung bees, aapak siya, kukuha siya ng nectar. Maaapakan niya yung, asan na? Wala. Here is si bees, ayan, maaapakan niya to. Aapak siya dyan. Kasi maghahanap siya ng nectar. Okay? Tapos, punta siya ng ibang flower. Yung mga nectar, yung mga pollen grains kumapit na sa paa niya. 'Di ba nakita natin sa microscope yung mga yung paa ng bees? 'Di ba maraming buhok? Okay, so kakapit yun doon. Pag kumapit yung pupunta na siya ng ibang flower, naghahanap ng nectar, didikit na yun dito sa stigma. Okay? Pag dumikit na yun sa stigma, yung pollen grains papasok na dito sa loob. Okay? Pag pumasok na sa loob, mapo-fertilize na yung ovary, no? After some time, magiging fruits na siya. Okay? So, ganun po ang nangyayari sa mga flowers. Ganun po sila nagre-reproduce. Again, kailangan ng babae at lalaki pag sexual reproduction. Ngayon, the question is, balikan natin yung question kanina. Kasi tapos na yan eh. Okay. The question is, what makes the offspring of the parent or of the sexual reproduction different from the offspring? Ano pinagkaiba nila nung nanay at nung nanay, nung parent at nung anak? No, the parent could be the mother or the father. Ano pinagkaiba nila dun sa anak? Sa anak nila? Mm. Sorry wait lang. Inaano ko yung Joshua. Ibang link kasi sila eh. Sa LM sila. Again, how is the offspring of the sexual reproduction different from its parent? Paano sila nagkaiba? Ang dali. Ano yung sinabi ni Google? Magsa-search kayo, alam ko yan. Iba yung sagot nyo eh. Sagot nyo English. O, di ba? Halatang hindi galing sa inyo. Genes, very good. Okay. Yan, o, di ba? Alam mo yung mga sagot nyo, puro English. Di ba? Oh. Okay, the combination of the genes, 'di ba? Yung sa parent nga, yung characteristics nila napapasa nila sa anak nila. So the offspring, the characteristic of the offspring is from the nanay and from the tatay. So naghalo. So yun yung pinagkaiba nila sa magulang nila. Okay? Same goes with the sexual and asexual. 'Di ba?
Pag asexual kasi, isang parent lang. Okay, pag sexual, dalawa. No, how is the sexual reproduction offspring different from the asexual reproduction offspring? O, ano naman pinagkaiba ng offspring of sexual versus asexual? O, ngayon, hmm, anong pinagkaiba nila? Yung isa, dalawa parent. Yung isa, isa lang yung parent. O, dali, search. Search. Yung mga gawain nyo, search. Hindi nyo dinideduce yung information. Yan, you resort on chat GPT. Wala nag, wala nag-on mic, oh. O kung on mic yan, I will be convinced. Oh, how is the offspring of the sexual reproduction different from the asexual? Tagal? Bagal ba internet? Yes, Falyore. Yung mga ganyang gawain, alam ko yan kasi laking online class din ako. College namin online class. Yung pag nagtanong yung teacher, magsa-search. Gawain namin yan. Okay, asexual is one parent involves in, oo nga, pag asexual, isa lang. Pag sexual, dalawa. 'Di ba? Sa sexual, yung combination ng genes ng nanay at tatay nagsama. Yun yung sa anak. Pag asexual, isa lang. Kamusta naman yung genes niya? O, ano yung pinagkaiba ng genes ng anak ng sexual at anak ng asexual? Yun yung tanong ko. Ayan, yung ganyang sagot. Very good, Ponsaran. Yung sa sexual, sir, mai-inherit po ng offspring ang genes. O, how about sa asexual? Ah, hindi niya ma-access yung mic. Okay. Pwede chat box, Palyore. Okay, sa sexual, may inherit niya from dalawang parent, di ba? So, dalawa combination na yun. Ay, paano pag asexual, isang parent lang? Pag asexual po, yung traits lang ng magulang ang makukuha niya. Very good. Okay? Pag asexual, kung ano yung itsura ng nanay niya or ng parent, yun yung magiging itsura nung offspring. Kasi wala lang ibang kokopyahan eh. 'Di ba? O parang ganito yan. Example lang to ha. For example, ako, kaklase ko kayo kunyari. Nangongopya ako kay Ponsaran. Yun yung asexual reproduction. Kung ano yung sagot ni Ponsaran, kinopya ko lang mismo. Okay? So, kinopya ko lang. Kung ang score ni Ponsaran ay 10, 10 din ako. Kasi kinopya ko lang lahat eh. Okay? Paano naman yung sa sexual? For example, ay, service and sorry, last na po. Paano naman yung sa sexual? For example, kumopya ko kay Ponsaran, tapos yung iba kinopya ko kay Balane. Okay? Kung 10 si Ponsaran, si Balane, kunyari naka 12. So yung score ko dapat pwedeng mas mataas sa kanila. 'Di ba? Kasi nag-combination eh, nagsama eh. Okay? So ganun po ang analogy ng sexual and asexual reproduction. Naintindihan po at heart react kong naintindihan. Okay, I will stop sharing.